Oh my God! Alam mo bang unti-unti nang nawawala ang ipon mo nang hindi mo namamalayan? Juan, tingnan mo ang yelong to. Imagine, ito ang 1 milyong piso na ipon mo. Pinaghirapan mo ito ng 10 years. Duga, pawis, puyat, overtime, at lahat ng no mo sa mga lakad ng barkada. Inilagay mo sa bangko, sa ilalim ng kama, sa vault, kasi gusto mo ng safe. Feeling mo, dahil hindi gumagalaw ang numero, protektado ka. Noong 1990s, 2 pesos lang ang pamasahe sa jeepney bus. Balik tayo sa nakaraan, 1,990s. Kung may 1 million pesos ka nun, milyonaryo ka talaga. Makakabili ka na ng malawak na lupa sa Metro Manila, 1 dosenang bagong kotse. Pwede ka nang mag-retire ng hayahay. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan. Alam mo bang unti-unting nawawala ang pera mo nang hindi mo namamalayan? Pero ngayon, 2026, ang 1 million pesos mo, makakabili ba ng bahay sa Manila? Hindi. Down payment lang yan. Makakabili ba ng 12 kotse? Isa lang, Vios pa. Ang numero, pareho pa rin, 1 milyon. Pero ang value, tunaw na. Habang natutulog ka, may isang invisible thief na pumasok sa kwarto mo. Hindi niya kinuha ang pera mo physically. Kinuha niya ang lakas ng pera mo. Hindi ito conspiracy theory. Ito ay inflation. Kailangan nating maunawaan ang konsepto ng inflation. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ka ninanakawan ng sistema araw-araw. Araw-araw akong nagbabasa ng mga pahayagan at aklat na may kaugnayan sa ekonomiya. Ang isang mahusay na pananaw sa ekonomiya ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang iyong pera. Hi, my name is Juan at nag-o-obsess ako sa data at hidden mathematics of wealth. Bakit ko ginagawa to? Kasi nakikita ko ang mga lolo at lola natin. Masipag sila, matipid. Pero bakit marami sa kanila? Pagtanda, kailangan pa ring umasa sa anak. Dahil natalo sila sa laro na hindi nila alam ang rules. Ang kalaban ay hindi ang gastos. Ang kalaban ay ang oras at inflation. Kung natatakot kang mag-invest dahil sa risk, pero okay lang sa'yo na siguradong matunaw ang pera mo sa bangko, kailangan nating baguhin ang mindset mo ngayon din. Please click that subscribe button. Today, we are going deep. Hihimayin natin ang Rule of 72, ang Jollibee Index, at ang Cantillon Effect. Basically, yung boiled frog syndrome, metaphor siya para sa isang situation kung saan hindi mo nare-realize yung danger kasi gradual lang siyang nangyayari. Kampanteng ka lang hanggang sa too late na at andyan na yung disaster. Alam niyo ba ang kwento ng boiling frog? Kapag inihulog mo ang palaka sa kumukulong tubig, tatalon yan agad. Pero kapag nilagay mo sa malamig na tubig at dahan-dahan mong ininit, hindi niya mapapansin. Hanggang sa luto na siya. Ang pagtatago ng cash sa bangko ay parang pag-upo sa dahan-dahang kumukulo na tubig. Kapag bumagsak ang stock market ng 20%, nagpapanik tayo. Maingay ang balita. Crash! Pero kapag ang inflation ay 5% ngayong taon, walang breaking news. Ang 10,000 pesos mo, 10,000 pesos pa rin ang nakasulat. Pero pagpunta mo sa grocery, ang dating punong cart, kalahati na lang. Ang dating 1 kilo na hotdog, naging 500 gram na lang, shrinkflation. Niluluto ka na ng inflation, pero nakangiti ka pa rin kasi safe ang pera mo sa bangko. Sa finance, may tinatawag na real return. Formula, interest rate minus inflation rate equals real return. Bank interest 0.1%, inflation 5.0% equals real return minus 4.9%. Ibig sabihin, every year, garantisado kang nalulugi. Ito ang graph na pinakamahusay na naglalarawan ng inflation. Pansinin ang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng Jollibee noong 1990s at sa kasalukuyang presyo nito noong 2026. Okay, let's look at the Jollibee Index. 1990s, around 25 pesos to 30 pesos. 2024, around 80 pesos to 90 pesos plus. Sa loob ng 30 years, ang presyo ay halos nag-triple. Kung tinago mo ang 30 pesos mo noong 1990 sa baul, noon, makakakain ka ng Chicken Joy. Ngayon, gravy na lang mabibili niyan. Gagamitin natin ang Rule of 72. Formula, 72 divided by inflation rate equals years to have purchasing power. 72 divided by 5 equals 14.4 years. Ibig sabihin, kung may 1 million pesos ka ngayon, sa taong 2040, ang purchasing power niyan ay parang 500,000 pesos na lang. Sa taong 2055,
Parang 250,000 pesos na lang. Isipin mo ang retirement mo. You are planning for the future using today's prices. That is a fatal mistake. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakaunawa sa mga prinsipyo ng kayamanan at sa mga hindi. Ang ating mga anak ay kailangang turuan ng mga prinsipyo sa pananalapi mula sa murang edad. Bakit ba nangyayari ito? May tinatawag na Cantillon effect kapag nagprint ng bagong pera ang gobyerno. Sino ang unang nakakahawak ng bagong pera? Bangko, malalaking korporasyon, investors. Ginagamit nila ang bagong pera para bumili ng assets bago tumaas ang presyo. Pagdating ng pera sa iyo, sahod, ayuda, tumaas na ang presyo ng lahat. Inflation is essentially a wealth transfer from the poor savers to the rich investors. Ano ang pinagkaiba ng dalawang hawak ko? So bakit tayo takot mag-invest? Dahil sa evolutionary biology, ang utak natin designed para mag-react sa immediate threat. Ang stock market crash ay parang leon, maingay, nakakatakot, biglaan. Pero ang inflation parang anay, termites, tahimik, walang sound. Pero kinakain na nito ang pundasyon ng bahay mo. Paggising mo, gumuho na ang bahay. Narito ang isang graph ng mabagal na pagtaas ng mga presyo ng bigas at patayong pagtaas ng mga gastos sa real estate and education. At ito pa ang malupit, ang inflation rate na binabalita sa TV, mali yan. Pero kumusta naman ang asset inflation, presyo ng lupa, tuition fee, hospital bills? Ang mga ito ay tumataas ng 10%, 15%, minsan 20% per year. Kung sa bangko ka lang, you're running a race with one leg tied. Narito ang isang larawan ng casino chips at isang magsasaka na nagtatanim ng mga buto. Naririnig ko na ang comment section, Juan, sugal ang stocks, scam ang crypto. Listen carefully. Investing is not gambling. Gambling is relying on luck. Investing is relying on growth. Kapag bumili ka ng Jollibee stocks, hindi ka tumataya sa lotto. Nagiging part owner ka ng negosyo. Assets are inflation hedges. Oo, may scams. Kaya nga ang first step ay education. Ito ang anti-inflation protocol. Step 1. The liquidity tier, emergency fund. Iwan lang sa traditional bank ang 3 hanggang 6 na months expenses. Step 2. The high yield tier, savings buffer. Ilipat sa digital banks, Maya, GoTime. Interest, 4% to 6%. Step 3. The growth tier. Pag-ibig MP2, stocks, gold. Step 4. The personal hedge, human capital. Kung 5% ang inflation, dapat ang income mo tumaas din ng at least 10%. Don't let your boss pay you with deflated currency. Increase your value. Si Lolo Tiago, takot sa bangko, tinago ang 10,000 pesos sa ilalim ng tiles ng bahay. Si Lolo Pedro bumili ng maliit na lote sa bayan. Fast forward to 2024, binuksan ng mga apo ni Lolo Tiago ang tiles. Nandoon ang 10,000 pesos, pero walang mabibili. Yung lupa ni Lolo Pedro, naging commercial area na. May Jollibee na sa tapat, valued at 5 million pesos. Inflation destroyed Tiago's legacy. Assets built Pedro's dynasty. Friends, inflation is thief that never sleeps. Don't hug your ice cubes while they melt. Turn your cash into something solid. Start today. Even if it's small, just move. I'm Juan Finance. Beat the thief. Build the wealth. Cheers.